Hi guys, it's me, Jackie. Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito, please like and subscribe and don't forget to tap the notification bell para po lagi kayong updated sa ating mga nagbabagang balita. Ang channel na ito ay hindi kaakibat ng anumang ahensya ng gobyerno. Ang mga impormasyon na nakapagloob dito ay pawang research lamang po. Kabataan po ang kumakapit na sa maling gawain para makaraos lamang sa pang-araw-araw na pangangailangan ngayong may pandemya. Pero hindi raw sapat dapat masakripisyo ang mga bata sa krisis na ito. Alamin natin ang hakbang ng pamahalaan sa pangunguna po ng Department of Social Welfare and Development kung paano matutuldukan ang child pornography sa bansa. Makakausap po natin si DSWD Undersecretary Rene Glenn Pahay. Good morning po, Yusek. Magandang umaga, Yusek Jackie. Opo. At magandang umaga rin sa ating mga... Opo, kasama natin si Aljo Bendijo ngayong araw. Yusek, unahin natin yung Bayanihan 2. Ano na po yung update sa implementasyon ng Bayanihan 2? Sa ngayon, mayroon na tayong nasa 2.7 billion pesos na yung ating naipamahagi sa emergency subsidy assistance. Ito ay naibigay sa 436,756 na mga kwalipikadong benepisyaryo. Ito yung datos natin mula January 19 o kahapon. Kasama rin dito yung mga 71,000 mahigit na benepisyaryo na nagmula sa mga lugar na naitalagang granular lockdown. At ganun din yung mga non-4Ps beneficiaries natin na nasa 365,032. Nais lang din nating bigyan diin dito na kahit tapos na yung effectivity ng ating Bayanihan 2 ay patuloy pa rin makakatanggap at patuloy pa rin mamamahagi na emergency subsidy assistance karong benepisyaryo dahil nakalaan naman na ang pondo para dito. Opo, Yusek, sa ilalim naman ng tinatawag na AICS, ilang benepisyaryo na po ba ang natulungan na dito? Yung ating AICS o Assistance to Individual in Crisis Situation ay nasa 700,000 na benepisyaryo na yung ating nabigyan hanggang o mula noong nakaraang taon, yung 2020, At ito ay nagkakahalaga na sa 3.5 billion pesos yung ating naipamahagi. Opo. Ano naman po itong Livelihood Assistance Grants na OLAG na ipinamamahagi ng DSWD? Ito pong Livelihood Assistance Grant o yung LAG na tinatawag natin ay bahagi ng recovery phase na nagbibigay ng nasa halagang 15,000 sa mga pamilya na miyembro ng mga informal sector o yung mga na-displaced din dahil sa pagpapatupad ng community quarantine. Ang halaga na ito ay maaring gamitin ng mga benepisyaryo sa natulong sa paghahanap ng trabaho, pagtatayo ng maliit na negosyo o suporta habang sila ay naghahanap ng kanilang panibagong kabuhayan. Ito po yung lag natin. Opo. Pero ano na po yung status nito, yung update sa status ng implementasyon ng lag? Sa ngayon po ay nasa mahigit 77,000 na beneficiaries na yung nabigyan po natin ito. At nagkakahalaga na po ng nasa 841 million o mahigit 841 million pesos yung ating naipamahagi as of yesterday, January 19. Yusek, ilang bayan po yung sumailalim ulit sa Enhanced Community Quarantine? Katulad po dito sa Tuguegarao City, ilalagay po sa 10 araw na MECQ. Pati rin po yung Borongan City, may matatanggap po ba silang ayuda mula po sa DSWD? Yan po ay pinag-aaralan natin ngayon pero sa ngayon wala pang final na desisyon dyan. Marahil po makakatanggap sila sapagkat
yan naman ay naaayon sa ating ipinatutupad na mandato. Wala pa po tayong eksaktong listahan ng mga lugar na mabibigyan yan, at ito po ay pagbibigay alam natin sa lalong madaling panahon kapag mayroon na tayong definite na mga datos tungkol dyan. Opo, kasi may mga lugar po sa mga kanayuna o lalawigan yung nagpapatupad po ng mahigpit na quarantine, community quarantine dahil sa tumataas pong kaso ng COVID-19. So, kailangan po ang koordinasyon with DSWD, Yusek? Tama po, patuloy po tayong nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan, lalo na po sa AITF. Tayo po ay kabilang sa mga ahensya na nakikipagtrabaho dyan, at mahigpit po ang ating ugnayan sa mga ibang ahensya upang maipatupad ang iba't ibang alituntunin na naisipagawa ng IATF. Opo, noong isang gabi po ay si Pangulong Duterte po ay nagpalabas ng pahayag, biglang suspensyon po na pagpapataw sa mga barangay captain po na sangkot po doon sa katiwalian sa pamamahagi ng Social Amelioration Program. So ano po ang pahayag dito ng DSWD? Ganun din po, simula naman po noong umpisa ng pagpapatupad ng SAP, yun po ay nakipag-ugnayan sa PILG sapagkat sila po ang may sakop ng mga LGUs, at mahigit marami na rin po ang nasampahan ng kaukulang kaso, at iba po ay kasalukuyan ding iniimbestigahan. Marapat po siguro sa DILG natin ito, mabibigyan po ito ng linaw ng DILG sapagkat sila po ang may hawak ng mga kaso na ito. Opo. Yusek, kamakailan po ay nagrekomenda ang Philippine Institute of Development Studies patungkol po dun sa kinakailangang pagbabago o adjustment sa cash grants na ibinibigay po sa mga beneficiaries o yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program upang mapabilis po yung cash delivery mechanism. So ano po ito at ano po yung adjustment na ipatutupad ng DSWD? Opo, yun. Yung na-rekomenda po ng PIDS ay patungkol sa kinakailangang pagbabago. Sinusuportahan po ng DSWD ang rekomendasyon ng PIDS na magkaroon ng adjustment sa ating cash grants na binibigay sa mga 4Ps beneficiaries. Aayusin po natin ang mekanismo nito, lalong-lalo na yung patungkol sa delivery ng cash grants. Yung sa rekomendasyon nila na dagdag na cash grant ay sa palagay naman po natin ay napapanahon, at dahil nga dito sa pandemyang hinaharap natin ay binigyan po natin ito ng konsiderasyon. Simula ng nakaraang taon po, ng 2020, ay nakatanggap na ng mas mataas na grants ang mga beneficiaries natin sa 4Ps. Ito po ay nasasabi doon sa RA 11310 o yung 4Ps Act. Ito ay para sa kalusugan, mga household beneficiaries, ay nakatanggap na ng 750 bawat buwan. Ito po ay nadagdagan, o yung mula 500 ay nadagdagan ng 250, kaya 750 per month na po yung tinatanggap ng ating mga beneficiaries. Ang educational grant naman po ay o para sa mga batang nasa senior high school ay may 700 pesos na mula sa dating 500 pesos. Samantalang ang educational grant naman po para sa mga junior high school at elementary ay nananatiling nasa 500 at 300 sa loob ng 10 buwan. Ito po ay mayroon ding karagdagang rice subsidy na 600 pesos bawat buwan.
Hindi na po malayo na magkaroon din ng dagdag na cash grants lalo na sa pagpapaloob sa 4Ps o napapaloob sa 4Ps at na ang advisory council ng programa ay maaring magrekomenda ng karagdagang halaga dito sa ating mga cash grants. Alam po ng DSWD yung hamon ng cash grant delivery mechanisms, kaya't ito po ay ginagawa nating prioridad na pag-aralan sa 4Ps National Project Management Office upang maibigay sa mga beneficiaries natin ang maagap at nararapat na cash grants. Opo. Yusek, nitong mga nakaraang linggo po ay naging laman ng balita yung pagtaas nga ng bilang ng mga transaksyon na may kinalaman po sa child pornography, kung saan ang ilan sa ating mga kabataan po napipilitan magbenta ng masaselang larawan o video dahil gipit po sa pera ang pamilya. Bilang kasama po sa Konseho Against Child Pornography, ano po yung aksyon ngayon ng DSWD para po matugis ang mga nasa likod nito at mailayo po yung mga bata sa mga illegal na gawain? Bilang chair po ng Interagency Council Against Pornography or yung IACAP na tinatawag natin, ang DSWD ay nakikipag-ugnayan din po sa NBI o yung National Bureau of Investigation para mahanap, para matrack natin at mahuli yung mga perpetrators at mabigyan ng nararapat na proteksyon at intervention ang mga kabataan na nasasangkot dito. Ang mga batang naaabuso ay inilalagay sa kustodya or custody ng department at sumasailalim sila sa appropriate psychosocial interventions. Ganon din po ang ugnayan natin sa DILG, lalo na po doon sa mga local council for protection of children para patuloy po na magbigay ng patuloy ang pagbibigay ng impormasyon ukol sa child pornography at para sa prevention, early detection at mga posibleng aksyon laban sa mga perpetrators ng gawain ito. Pinapalakas po natin ang koordinasyon sa mga miyembrong ahensya through yung IACAP at pinapalakas din po ang kampanya natin laban dito sa child pornography, lalong-lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Opo. Bukas po yung ating hotline para dito kung saan pwedeng maisumbong o pwedeng mag-report sa mga ganitong illegal at masamang gawain. Opo, Yusek, ano po yung hotline para po marinig ng ating mga kababayan na nais pong magsumbong sa otoridad? Para sa Luzon po, ang ating pong PNP WCPC ay 0945 863-2235. Ulitin ko po, 0945-863-2235. Sa Visayas naman po ay 0232-410-8483. At sa Mindanao naman po ay 0928-064-6425 o kaya ay 0917-180-6037. Meron din pong karagdagan pa itong Aling Pulis hotline. Ito po ay 919-777-737. Okay. Opo, ayan Ito po yung mga hotlines natin. Opo, yan po yung mga maaaring tawagan para po makapagsumbong. Ano po, Yusek, kunin ko na lamang po yung mensahe nyo sa ating mga kababayan, especially po dun sa mga magulang na may ganyan pong pangyayari sa kanilang mga anak. At paano po pa tinutugunan ng DSWD kung alam na po ng magulang nila na ganyan yung nangyayari sa kanilang mga anak?
Unang-una po ang mensahe natin sa mga magulang, lalo na ngayong pandemic na maraming oras, maraming panahon ginugugol sa internet o sa mga site ang ating mga anak. Dapat po ay patuloy nating subaybayan at patnubayan ang ating mga anak, at kung mayroon tayong napapansin na kakaiba o hindi dapat na ginagawa ay maaaring ipagbigay alam po sa ating mga local social welfare and development officers sa inyong mga munisipyo, sa inyong mga lalawigan. O kaya naman po ay sa mga desk, women's desk ng ating PNP, ng ating kapulisan. Ito po ay hindi dapat mangyari, ito po ay hindi dapat masira ang kinabukasan ng ating mga bata, ang ating mga anak, ang ating kabataan dahil lamang po sa mga ganitong gawain. Okay. Maraming salamat po, DSWD Undersecretary Rene Glenn Paje. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po at mabuhay kayo, Yusek Rocky, at magandang umaga sa ating mga tagapanood. Okay, salamat po.